Alam nyo ba nakamuntikan na tayo makakuha ng gold medal at slot sa 2016 Rio Olympics kung hindi lang tayo dinuga ng China? Hahaha, di joke lang. Story time! Ikwento ko lang sa inyo ang pinaka-favorite kong gilas hanggang ngayon, ang Gilas Pilipinas 3.0. Para sa akin ito pinaka-peak na Gilas team. Kung minentain lang ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas ang staff, coaching at players, siguro nagdodomina na sila nun pa. Kagaya ngayon sa era ni Coach Tim at Brownlee. Mataas ang expectation sa team nato dahil sa nagawa ng Gilas noong FIBA Asia 2013 at FIBA World Cup 2014. At ito ang naging move ng SBP. Ginawa nilang Gilas Pilipinas 3.0. Ang name ng ating national team. Pinalitan rin ang coach. Mula kay Coach Chot Reyes, ang pinalit si Coach Tab Baldwin. Mga tol, alam nyo naman mahal na mahal natin si Coach Tab. No explanation, alam nyo na yan mga tol, hahaha. Then next mga players, the Blur Jason, William Castro, Dondon Hontiveros, Mr. President Gabe Norwood, Pinoy Sakuragi Mark Pingris, Kuya Dre Andre Blatch, the Golden Boy Terence Romeo, the Beast Calvin Abueva, Tito Taulava at Tos, MGR, Hodor Ranidel de Ocampo at JC Intal. Para sa akin, napaka-peak ng lineup na to. May veterans at younger players. Nandito sila Tito Asi, Intal at Sonny na experienced sado na. Young guns na sila MGR. Samahan mo pa ng peak Romeo, Castro, Abueva, Kuya Dre at mga core na sila Norwood, RDO, Pingris. Special mention rin si Dondon dahil pinalitan niya spot ni Chan at Fonasier non. Medyo may edad na siya pero napaka-consistent shooter niya sa Gilas. So eto na mga tol preliminary round, Group B. Ang mga lalahok sa Group B, syempre our team Gilas, Palestine, Hong Kong and Kuwait. Nag-umpisa ang laban ng Gilas kontra Palestine. Kung nasa taon ka ng 2015 at napanood mo to, sure maiinis o malulungkot ka ng madaling araw, hahaha. Upset win kasi ang nangyari. Nahabol sila ng underdog na Palestine at tinapos ang laro sa score na 73-75, nanalo ang Palestine. Imagine gusto mo na matulog ng madaling araw na yon, pero napapaisip ka ng bakit? Bakit natalo? Ha 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 ha. Sinabihan rin sila ni Coach Tab na wag mag-open ng social media accounts kasi sure pinuputakte talaga sila ng bashing. Move on na tayo dito na tayo sa next game nila, ang Hong Kong. Dahil sa pagkatalo nila sa Palestine, yun na ang naging wake-up call nila at tinapos ng Gilas ang score na 101-50 kontra Hong Kong. Grabe bawi, di ba? Ganun rin ginawa nila sa next game nila na Kuwait. Tinapos ng Gilas at panalo sa score na 110-64. Dahil sa 2-1 na pagkapanalo nila, nag-advance na sila sa next round. Kung nagustuhan mo mga gantong content, ay follow mo na ako! Group E. At di na underdog ang makakalaban nila dito maliban sa isa, hahaha. Gilas, Japan, India at Iran. Iran? Pag narinig natin ang Iran, alam natin threat na yan sa Asia. Katulad sila ngayon ng Australia at New Zealand na namamayagpag sa Asia ngayon. Balik tayo sa Iran, alam natin na powerhouse ang Iran dahil din kay Haddadi. Okay, unang laban at Gilas kontra Japan at tinapos ng Gilas sa score na 73-66. Di ba napaka-classic ng laban ng Gilas at Japan? Next naman ang India. At as expected panalo ang Gilas sa score na 99-65. Malakas rin ang India kung suportado lang ang basketball sa kanila. At eto na Iran. Classic matchup rin to. Meron silang Haddadi, may Blatch naman tayo. At alam ko ito first matchup nila. At natapos ang laro sa score na 87-73. Panalo ang Gilas. What? Panalo at tambak? Well, grabe rin kasi performance noon ni The Blur Jason Castro. Eto, peak talaga ni Castro to, kaya siguro natambakan at natalo natin ang Iran. So advance na sila sa knockout round. Dito quarter, semis and finals ang mangyayari. Una nilang nakalaban is Lebanon nila Arakji. Eto si Arakji ang yabang-yabang nung nakalaban nila si Clarkson pa night-night pa. Pero nun di yan makaporma kay Castro, hahaha, at natapos ang score na 82-70. Panalo ang Gilas and advance na sila sa semis. Next nila nakalaban is Japan. Japan again and another FIBA Asia Classic game. Nagtapos ang score na 81-70. Diba classic game na naman. At sa pagkapanalo nila, nag-advance na sila sa finals kontra sa China.
Yes, classic FIBA Asia na naman nakaka-excite. Yi Jillian versus Andre Blatch. Pero wag ka magsaya tol, hindi maganda ang pinagdaanan ng Gilas kontra China sa finals. Hayaan mo akong ikwento sa'yo ang mga na-experience ng Gilas sa China. Na-delay ang bus na sasakyan nila papunta sa venue, kaya na-delay rin ang warm-up mentally and physically nila. Samantalang ang China nasa venue na nagwa-warm up nung naka-arrive na ang Gilas sa venue. Habang nagpa-practice biglang may sira raw ang ring, basketball rim. Finals na finals, di ba nasira pa raw hahaha. Dahil doon di nakaka-shooting ang Gilas, pero si The Beast Calvin Abueva pumunta na lang sa ring ng mga Chinese at nakishoot hahaha. Hostile crowd ang nangyari. Onting Pinoy lang ang hinayaan manood sa laro at habang naglalaro ang mga player ng Gilas, kung sino man ang may hawak ng bola, nila-laser sila sa mata. Ayon yan kay Kuya Dre. At dahil onting Pinoy lang ang nakakanood, asahan mo puro Chinese at grabe ang booing crowd na nangyayari. At ang huli syempre mga soft call sa Gilas, na konting bunggo, foul agad ang Gilas. Samantalang si Gabe Norwood sinundot sa mata no call. O sa madaling salita, pabor ang tawag sa China. Luto, cooking show. Dahil sa mga pangyayari na yon, nawala sa focus ang national team natin at nakalayo na ang score ng China. At natapos ang score na 67-78, panalo ang China. Dahil sa pagkapanalo nila, nakamit nila ang gold medal at ticket papuntang Rio 2016 Olympics. Grabe yon, hanggang ngayon di ko pa rin tanggap hahaha, pero move on na lang. Alam naman natin sino panalo talaga at di nila deserve ang slot. Kita naman sa tune-up game ng China at USA. Tinambakan sila at gagawin pa ni DeRozan ang dunk of all time, 360 dunk. Hahaha, kaso di nga lang pumasok. Classic sana ang finals kung di lang tayo dinaya. Doon pa lang sa bus eh. At sa mga narinig mo sa akin, halatang dinaya na tayo. Pero kahit ganon, proud pa rin tayo dahil nag-uwi ng silver medal at part ng Mythical Five si Jason William Castro at siya na rin ang tinuring na the best point guard in Asia. Kayo ba, ano opinion nyo sa laban ng China at Gilas noong 2015? Kung gusto mo ng mga gantong content ay follow mo na ako!